sa Pilipinas man Dito po sila nag-ano. o maging sa labas ng bansa. Bawat lugar may kanya-kanyang ganda, Tuwing summit. kulturang pinagmamalaki, at tradisyong patuloy na pinagyayaman. Lahat ng yan talaga namang tumatak sa Pinoy Explorer. Yun! Yay! Para sa unang bahagi, sino ba naman ang makakalimot sa nakakapagod pero sulit na pag-akyat namin sa tuktok ng Mount Pulag sa bulubunduking lalawigan ng Banawe, kasama ang dating contestants ng The Amazing Race Philippines na sina Danny Castaño at Mish Van Ruiven. Mula dito sa Campsite 1, 5.3 kilometers na lang to the top of Mount Pulag sa summit. So, sisiw lang yan, girl. Diba? Oo naman, ano? Ako pa. Madali-madali lang yan. Lalo na excited na ako dahil first time makakit natin yung summit ng Pulag. No, super excited. Sa paglalakbay namin ito paakyat sa tuktok ng Pulag, hindi birong hirap at pagod ang pinagdaanan namin. Yun ang summit! Ay, hindi po. Tower side pa lang yan. Pero parang kasi level niya na. Mas mataas po yung summit. Pag andun ka, matatanaw mo yung summit, makikita mo talaga mas mataas yun. Tapos saan tayo maglalagay ng tent? Dun sa taas extension tayo, sir. Nakadagdag din sa pananabik namin sa exploration na ito ang mga paniniwala ukol sa pag-akyat ng Mount Pulag. May mga kwento ba kayo dito sa bundok, sa Pulag, or dito sa Benguet? Dito sa mga... Dito sa amin, sa ng Kalanguya, kasi Kalanguya yung tribu namin, Kalangoya, meron kaming tinatawag na am-amting. Amting. Oh, yung am-amting na yon, siya yung nanliligaw sa mga, liniligaw niya yung mga bagong bisita dito. Pero sabi nga nila, no pain, no gain. Last assault. Ito na to. Ayan na. Ito na yung summit. Pakita ko na sa inyo, ha. Ayan. Ganito. Ang tarik na to. Let's go for gold. Let's do this. Matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan namin, para kaming nabigyan ng malaking premyo ng masilayan namin ang magandang tanawin na ito. We made it. Give a kiss. Love you guys. Good job. Thank you. Mula sa tuktok ng bundok, bumaba naman tayo sa Kapatagan, dito sa lalawigan ng Isabela. Siyempre pa, kasama ko sa pagtuklas ng natatagong yaman ng probinsyang ito ang itinanghal na Miss Supranational 2013 na si Mucha Johanna Datol. At ang kaibigan kong si Bayani Agbayani. Ano ba ginagawa mo rito? Ano ka ba? Kanina ba? Kahapon pa ako dito ako natulog. Dahil tubong Isabela si Mucha, siya mismo ang nagpakita sa amin ng iba't ibang tanawin at nagpasubok ng iba't ibang trip sa kanilang probinsya. Una namin pinuntahan ang tahanang kinalakhan ni Mucha. Hindi mo nakuha mong award nung ano ka? High elementary? Ito pa yung graduate mo. Puro graduate tsaka parent? Hindi ka na. Parang hindi ka na makatalingin, no? Nasa ngayon yung ano mo? Yung Supra. Ay, sa Supra yun po nasa ano nyo, harapan. Ayan. Ito, grabe. Hindi yan. Hindi po yan, ito po. Ito, award pala to? Yung nalagyan po, yan. Ay, Ito talagang inano mo, syempre. ito yung crown. Ako na. Dahan-dahanin ko. Ayan, ito. Ayan. Nasubukan din naming manghuli ng dagang bukid. Huli mo yan. Bahala dyan! Akong bahala dyan! Akong bahala dyan! Lumayo na kayo! Kaya ko yan! Akong bahala dyan! Akong bahala dyan! Kunin mo na yan! Hawakan mo na! Eto! At matapos itong hulihin, ito rin ang aming niluto at kinain. Asa ba yung daga dyan? Eh, sir, kinakain na niya. Ito, lahat to daga? Lahat. Kamusta po yung daga talaga? Talaga po yan. Ayan,
Naging masaya rin ang pangunguha namin ng tilapia. Mga pagkain. At napag-alaman kong eksperto pala rito si Mucha. Mahuli ng isda to, parang ginagano-gano lang, oh. Lagay mo na ito, Mucha. Ikaw lang pinakatabi. Sabi ni Mucha, parang gumagano sa atin. Parang pupunta ng dahon. Sakit ako eh. Uy! Magugulat din talaga ako. Siyempre, napagtripan din namin ang pagkain ng sumang binalay at pansit kabagan, ang mga ipinagmamalaking native merienda ng Isabela. First time ang pansit kabagan. Yung pagka crunchy ng onions, tsaka yung sibuyas, at tsaka yung kalamansi, sasama na siya yung asim tsaka yung alat. Tapos medyo creamy siya. Tapos sasabay yung crunchiness ng onions and nung lechong kawali. Tapos lalambot na naman dalo sa quail eggs. Tapos habang sinusubo mo, parang 1 pound ng 1 pound dyan. Exciting din ang pagpunta namin sa coastal area ng Isabela, sa bayan ng Palanan. Naging mas makabuluhan ang paglalakbay namin dito nang makilala namin ang grupo ng mga dumagat na namumuhay ng payapa sa paanan ng bundok. Kumusta po? Kumusta? Ay, oo naman. Diyos ko, ay masaya-masaya ako makapunta po sa inyo. Ang kanilang mainit na pagtanggap sa aming team ay isang alaalang laging maghahatid ng tuwa sa atin. Bilang pasasalamat po sa inyo, kami po ay may konting regalo lang para sa inyo. Halika, bawat pamilya. Umpisa ko po sa inyo. Halika po. Halika. Meron kayong isa nito, tsak ganyan. Sa inyo po yan. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan. Panya. Ayan. Kiss, kiss, kiss. Matapos marating ang tuktok ng Mount Pulag, Yes! at tuklasin ang yamang likas sa kapatagan ng Isabela, sa karagatan naman tayo pumunta. Sino ba naman ang makakalimot sa naging experience ko sa tinaguriang Island Born of Fire dito sa Pilipinas, ang Camiguin Island. Isa sa mga breathtaking experience ko dito sa isla nang sisirin ko ang ilalim ng karagatan nila. Namangha rin ako kung paano pinangangalagaan ng mga tao dito sa Camiguin ang kanilang likas na yaman. Clams Laboratory Area. Area. Ito po yung clams namin, yung exhibit po namin. Yung clams po kasi po, sa buong mundo may 9 na klase. Sa Pilipinas, 7 at sa amin lang 6. Yung clams din po, kapag 6 years, lalaki po sila. After 2 years po, magtuturnan po sila ng babae. Ah, ganon? After 12 years po, buta po sila babae tsaka lalaki or hermaphrodites po. Ang dyan? Ang clam? Oo. Ang isa? Mm-mm. Hindi po sila maka-fertilize sa kanilang sarili sa ibang clams with the same species po. Ibig sabihin may mga partner din sila? Mm-mm. Napaka-complicated pala ng buhay ng clams. Teka, pauhuli ba naman ang lugar na sumubok ng tibay at lakas ng katawan ko pagdating sa water adventure? Dito yan naganap sa Siargao Island. Dinayo namin ang islang ito matapos kong mamasyal sa Siargao City kung saan naman nasubok ang kakayahang kong magbiyahe on a budget.
Dito sa pagstay ko sa Surigao, hanggang sa Siargao, hanggang sa lahat, meron akong 1,000 pesos. Sa 1,000 pesos na yun, yun na lang ang gagamitin ko sa ilang araw ko ng paglalakbay dito. Gagamitin ko sa sakyan, sa kakainin ko, okay lang. Mas lalo akong papayat, mas gusto ko yan. Sa tutulugan ko, tignan natin kung anong magagawa ko sa 1,000 pesos. So ngayon, siyempre alam na natin yan, automatic, sasakay ka ng ganito pag naka-budget ka. Boss, magkano ang sakay sa'yo? Magkano? 10 lang, boss. 10 piso. Okay, kaya to. Salamat, brother. Thank you. Hello! Pasok kami, ha? Thank you. Halika. Ito pala eh. Magandang hapon sa inyo. At magkano ba ang isang... Andito po Ito. yung room rate namin. Standard. Master bedroom. Yung master bedroom, ang gusto ko. Kaya lang, ang pera ko pang... Ano lang to? Standard. Mga kapatid, ang asawa ko si Charlene. Hello. Oh, siya ang reyna ng Fairview. Ayos ba? Ayos. Ito, ano to? Same place. Oh. Magkano yung manok nyo? Yung pizzo, 40 pesos. Yung leg, 30 pesos. Okay. Magkano yung pork barbecue? Yung pork barbecue, 15 pesos. 15 pesos. Nagsaserve din kayo ng kanin? Nag-serve din. Magkano ang kanin nyo? Isang ganon? Yung isang cup, 15 pesos. 15 pesos. So, kita mo? Sa pork barbecue, 15 pesos. Cup ng kanin, 30 pesos. Ayos na. Dito ko rin naranasang magbisikleta sa isang pagkahaba-habang tulay, ang Kansasay Bridge. Whoops! Kasama ko naman ang kapatid kong si Almira nang dayuhin namin ang isla ng Siargao. Surfers, in the water, get ready! 5, 4, 3, 2, 1! At talaga namang pinatunayan namin magkapatid na pagdating sa Extreme Challenge, hindi kami susuko. Gusto ko pahanggang mamaya! Naiya lang ako sa mga kasama namin para makapapagod na sila. But, ako sinasabi ko nga, sabi ko, pwede ba din ako sa malaking wave na? Kasi parang mas mahaba yung tatakbo niya. Sabi niya, patience, sir, patience. Sabi niya, it took us years. Sabi ko, but if you can do it in one day, why not? Nax. I just wanted to experience it. Sarap naman, di ba? Sobrang sarap. Kasi siya. And what's nice, sa kanilang lahat, ano? Sa surfers, lahat sila. In the middle of your struggling there, they just tell you to just have fun. Di ba? Galing Have sila fun. magturo. Galing lang, have fun, relax. Which tama naman talaga eh. So happy ka natin sa ka. Nakatiping natin sa Ma'am, thank you. Ang mainit na pagtanggap ng mga taga Siargao sa Pinoy Explorer, hindi ko rin malilimutan. Maraming salamat po. Ang aming water adventure, medyo naging extreme sa aming pagbisita sa lalawigan ng Romblon.
Sinisid din namin ang isa pang underwater wonder ng Romblon, ang Blue Hole. Malakas ang current sa dagat at ang agos ng tubig nakikipaglaban sa pagtatangka naming sisirin ang pinagmamalaking Blue Hole ng Romblon. Posible raw kasing biglaan kaming hatakin pa itaas ng agos ng tubig. Sa wakas nakababa na rin kami, pero kahit sa baba, malakas pa rin ang current. Kapag ganito ang sitwasyon, hindi raw kami pwedeng tumagal sa ilalim dahil sadyang mapanganib. Pero sulit naman dahil sa kakaibang marine sanctuary na aming nakita. Ang mga rock walls nabubuhay kasama ng mga coral reefs. Sa bawat pader ng kuweba, masasalamin ang yaman ng Romblon na pinatatag ng mahabang panahon. Kung gaano kahirap bumaba, mas mahirap pang umakyat dahil sa current. Kung sumakto lang daw kami sa payapang lagay ng dagat, siguradong mapapasok pa namin ang lahat ng lagusan ng kuweba. Pero dahil hindi umayon sa aming pakay ang lagay ng dagat, kailangan namin bumalik kung saan lagusan kami bumaba. Sa lakas ng agos, mga kapatid, tignan nyo, hinahatak ako pa taas ng tubig. Grabe, ito na ang pinaka-challenging dive na nagawa ko. Habang nakakapit sa mga bato, nakabaligtad pa ang posisyon ko. Kaya naman ang body diver ko to the rescue. At habang inaalalayan niya ako, sige lang ako sa paggapag sa mga bato. Pero kung akala niyo susuko ako, no way. And success! Kinabahan ba kayo mga kapatid? Ako, oo. Pero ang fulfilling part doon, nasubukan kong pasukin ang Blue Hole kahit medyo delikado ang sitwasyon. Bagamat di ko sila nakasama sa deep sea diving, hindi naman nabigo sa adventure ang mga young athlete na sina Gretchen Ho at Natasha Alquiros. Patibayan ng lakas ng katawan sa tubig. Ang hirap. Sobra. As in, nahirapan ako kasi bawat akit ko, yung alon, gumagano siya kasi nag-inom yung tubig. Diba talaga ang feeling pag nasa dagat, pero okay na okay, mission accomplished. At sa kapatagan, Kaya ako mag-drive ng kotse, pero ito, kakaiba kasi yung road talagang very rough and umulan pa ngayon. Ang klaseng adventure to! Once in a lifetime experience dito lang sa Pinoy Explorer. yan ang naging labanan ng sikat na volleyball at football player. Pero ang tunay na tumatak sa amin, ang kasiyahan ng mga batang tinuruan at nakalaro ni Natasha at Gretchen. Hoy! Hoy! 3-0! Sobrang saya po ang nararamdaman ko, mga kapatid. Ang pagpapayaman ng industriya at kabuhayan sa General Santos City at Sarangani. Yan naman ang tinuklas ng kaibigan kong si Bayani. Pinoy Explorer! Dito namin naranasang maging kargador ng tuna na isa sa mga pinagmamalaking industriya ng Gensan. Sabi bala rito, Ber. Excuse na ha. Trabaho na kami, ha? Trabaho na kami, Okay. kailangan kumita eh. Paano ba to? Kailangan yung anak namin eh. Oh, lipat mo, ha? Ay, ko! Ano ba? Okay. Okay. Okay, tabi. Hawakan nyo ako. Ah! Ha? Bitawan nyo na! Aray ko! Bitawan nyo! Aray ko! Aray ko! Tapos! Bitawan nyo! Okay, na, tara! Pati ang panguhuli ng flying fish, nakatuwaan din namin gawin. Ang numero unong produkto ng Sarangani ay ang mga produktong galing sa dagat. At ang pinakasikat sa kanila ay ang bangsi o flying fish. Kaya nga po ako nandirito dahil hinihintay ko po yung mga... Ba, eto na pala. May mga huli po yan.
Halika, puntahan natin. Brother! Patingin nga! Dito kayo! Dito! Patingin! Ayan po. Paibaba lang, brother. Ayan po, flying fish. Bangsi. Ito po sinasabi nating bangsi o flying fish. Huli nila yan. Mabigat ba yan? Mabigat nga. Mabigat to. Mula sa panguhuli ng flying fish, totoong flying naman ang ginawa namin ni Yani nang kami ay mag-paragliding. O di ba? Meron din yan sa Gensan. Ang sarap! Thank you, Lord! Yeah, kasama yung panahon! Yeah, hallelujah! So prepare. O, tayo. Nice! Okay, landing ha. Nandito na rin lang kami sa Gensan, dinayo na rin namin siyempre ang mga lugar na madalas tambayan noon ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Gaya na lamang ng boxing gym na ito, dito raw dati nagpa-practice ang pinakasikat na boksingero sa buong mundo. Dito rin namin nakilala ang ilang future boxing champs ng Gensan. Ang iba sa kanila, nakasparing pa namin ni Yani. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. From the red corner, wearing black shirt and blue shorts, ladies and gentlemen, Aga Muda. From the blue corner, wearing blue, Luigi Boy. Kung kailangan pabagsakin mo ng first round, pabagsakin mo na. Hanip sa galaw tong si EJ Boy. Paano naman ako mananalo dito? Pagod ako! On the red corner, you got my good friend, the lover boy, wearing black and black. Bayani. Bayani. On the red corner, again, my friend Luigi. Pambihira talaga mga batang boxer dito sa Gensan. Kung may pagpapatuloy nila ang ganitong pagpupursige, hindi malayong madaragdagan pa ang Filipino champions sa larangan ng boxing. Asan yung bata? Asan yung nagbabagsak sa akin? Ilabas niyo siya! Pati ang paboritong pagkain ng ating pambansang kamao, tinikman din namin, ito ang balbakwa. Bakit parang mag-creamy-creamy ito para malapot, ano? Red clam saucer. Sir, anong saan mo? Sabi ito, ha? Sarap lahat ang gawa nyo, ha? Champion ka, gamay? Wala na ako naisip pa ng champion kundi ikaw. Bagong huli, nadalin mo, ihiwain mo, at Sinampulan din namin ang tuna at iba pang sikat na pagkain dito sa Gensan. Makagat yung anghang. Pero ang highlight ng aming trip sa Sarangani, ang bonding namin ni Pac Mom. OMG, it's Mommy D! Siyempre with Mommy D, hindi kumpleto ang bonding kung walang ballroom dancing. Ladies and gentlemen, Mami D and Mr. Aga Mula. Take it away. Kung
Kung gaano katindi sa boxing ring si Pacman, gano'n naman katindi sa dance floor si Pacman. Kasi po, sinasabi niya, sabi po meron ang gagawa, idodong suluweta, di ba? Bubuhati kayo. Ako po ginagawa ko, sinasabi Gonzales. Ganito po ang sabi Gonzales. Ikot po kayo sa akin, ikot lang, isang ikot. Hop, tapos baba. Tapos kiss. That's the one. Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang Pinoy is explorer. 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 Pinoy Explorer. Mula sa Hilaga hanggang Timog, saan mang sulok ng Pilipinas, siguradong dadayuhin ng Pinoy Explorer. Kahit ang mga lugar na di madalas puntahan ng iba, kasama ang TV5 princess na si Ritz Azul, binisita namin ang isla ng Sulu. Higit nating nakilala ang pangunahing relihiyon dito, ang Islam. Ito ang pinakamalaking mosque dito sa Pilipinas. At mapalad tayo na pinapapasok tayo ngayon dito ng mga kapatid nating Muslim. Balita ko, isang malaking piging daw ang inihanda sa akin sa floating restaurant ng mga Marines. Well, ako po ay sobrang excited. Wow! Si Ritz naging malaprinsesa. Saan ka pa? Sinong bisita ba naman ang hindi malulula sa ganitong kaingrandeng pagsalubong? Sabi nila, ganito raw talaga mag-welcome ng mga bisita ang mga tauso. Lahat nakabihis ng makukulay na kasuotan. Itugtugan, at syempre, bumabaha ng pagkain sa hapagkainan. Nakilala rin natin ang kanilang natatanging kultura. Mula sa kanilang makukulay na kasuotan, ang kanilang tradisyonal na sayaw na tinatawag nilang pangalay. At ang samot-saring pagkain sa kanilang hapagkainan. Nako Ritz, mukhang enjoy ka nga. Enjoy na enjoy ka sa pagkain. Sinadya rin namin ni Ritz ang isang lobster farm. Ayun no, naglalakad. Mangat. Ayun, huli. Okay natin, pinakainin natin, nakakapagod to. Congratulations! Si Ritz, nagandahan yung mga lobster kay Ritz Azul, naglabasan lahat. Oh, ito. Dito naman sa palengke, sinubukan namin gawin ang sinaunang kalakalan o barter. Dalawang durian. Durian. Okay, bigyan mo kami ng isa, dalawa, tatlo. Bale, apat. 8 na durian. Apat na isda. O, durian ha. Utang ko sila. Nakita mo sila, ito, bawat kinakain mo, hindi siya, kumbaga, naghahanap buhay ka o wala kang hanap buhay, kailangan mo kumain ng iba, magtatrabaho ka lang, mini ko ano yung aanihin mo, pwede mong ipalit sa anin ng iba. So, ibig sabihin dito, talagang to, hindi umaandar ang pera. Ang umaandar dito, yung kayod, paano ang kayod. At pagdating naman sa isang komunidad,
Naging kasiyasiyang karanasan ang pagmamaneho namin ng military truck na nagsisilbi palang school bus ng mga batang taga rito. Hey! As usual mga kapatid, mukhang madali kapag pinapanood. Pero mahirap na kapag ikaw ang gumagawa. Malaki ang truck na minamaneho ko at hindi pa ganun kaganda ang mga kalsada dito sa Patikul. Di man madalas puntahan, namamanga ako sa natatanging kultura at pamumuhay dito sa Sulu. Patunay lamang yan na ang bawat sulok sa ating bayan ay may itinatagong ganda na naghihintay lang na matuklasan. Marami nang narating ang Pinoy Explorer dito sa ating bansa. Iba't ibang magagandang tanawin ang aming natuklasan. Bawat lugar may mga hamon na hindi namin inurungan. At may mga tao rin mas nagbigay ng kabuluhan sa aming paglalakbay. Pero ang Pinoy Explorer, hindi lang pang Pilipinas, pang international din. Ang ginagawa nila ngayon ay changing of the guards dito sa Doksu Palace. Kumbaga sa London, meron changing of the guards din, di ba? Eh, dito rin sa Korea, they have their own. Para kami na-transport sa isang Korean novela nang mapuntahan namin ang bansang pinagmumulan nito. Kasama ang Artista Academy winners na sina Vin Abrenica at Sophie Albert, tinuklas namin ang kakaibang ganda ng Korea. Vina Brenica! Sophie Albert! Binisita namin ang ilan sa mga pinakasikat na location ng mga patok na Korean novela. Suot ang traditional Korean costumes, isang Korean drama kuno ang aming binuo na ako pa mismo ang nag-direct. Habang nangyayari yan, ang kanyang partner naman ay naghahanda ng pagkain nila sa loob. Tatawagin na siya ng kanyang asawa. Sweetheart? Sweetheart? Si my love naman excited, akala niya may kiss. Yun pala, You fix plate. fix plate. Ninutusan pala. You fix now. Tapos, si babae ngayon ang magtutuloy ng trabaho. Biglang may tutulong sa kanya. Excuse me, can I help you? Okay. At ito ang storya namin dalawa. Habang si Mr. ay nandun. Kami, hello. I'm tired. I am very tired. Oh, so sweet. Oh, kahit ngayon yung asawa niya. Naman, ito na siya. Tatakbo ngayon ako, ha? Sina Vin at Sophie, naging mga modelo pa ng Korean fashion. Nag-uuma pa ako sa sweet moments ang pagbisita namin dito. Palibasa, young and in love daw itong mga kasama ko. Medyo na out of pace nga ako. Medyo lang naman. Pero ang pinakapanalo sa aming exploration abroad, itong trip namin sa New York. Oh yeah! Nakatungtong din ang Pinoy Explorer sa Big Apple at para sa trip na ito, espesyal din ang mga nakasama ko. Una na dyan ang kapatid nating si Derek. Derek kasi ang kidlat. Derek, welcome to Pinoy Explorer. Buddy, thank you very much. Matagal ko nang ginugusto to. Finally, dito pa tayo sa New York. First time. Sa Lake George to Summer Haven daw dito sa New York State.
sinubukan namin ni Derek na mag-parasailing. Pero practice lang po ito para sa mas extreme na flying na aming gagawin. Kahit nagawa na namin ito dati, pareho pa rin kami ni Derek nakabado sa muli naming pagtalon sa kalangitan. You know, I don't know why I'm like this. Nininervous talaga ako todo, pero gagawin ko. Nervyoso yan. Nervyoso yan. Nervyoso yan. First time kong tumalon, ganun kanina ng aeroplano namin. Pero iba talaga ang thrill ng skydiving. Kaya isa ito sa mga extreme adventure na masarap ulit-ulitin. 3, 2, 1, and touchdown! All right, man, what do you think? Oh, God. Any comments? Everybody should do this. Everybody. Pagbalik ko sa New York City, isang sorpresa naman ang bumulaga sa akin. Sinong mag-aakalang dito pa mismo sa New York kami muling makikita ng aking mahal na kaibigan and leading lady na si Miss Lea Salonga. I was watching the show and then... From one leading lady to another, and she's no other than the megastar herself, Miss Sharon Cuneta. Ang aga-aga mo? Hello. Hello! Mag-explore ba tayo? Mag-explore tayo. So, hindi kailangan mag-long gown. Hindi Halika ka na! mag-long gown, tsaka kita mo. Kasi sinasabi ko, paborito mo raw to. Oh, super. Okay, teka muna. Ang tanong ito, saan tayo pupunta? Diyan na lang malapit. Sa New York din na reunite ang tandem ni Ems at Teng. Dito namin nagawa ang isang bagay na di namin masyadong nagagawa sa bayan natin, ang maglakad sa isang pampublikong lugar, gaya nitong Central Park. Masaya ako dahil kita mo, dito magagawa natin to. Makakapaglibot tayo dito na naglalakad-lakad lang. Oo. Tayong dalawa. Wala bang kotse? Walang budget. meron naman akong bala sa'yo. Dinala rin ako ni Sharon sa Brooklyn para tikman ang isang napakasarap na ice cream. Ito na ang sinasabi yung pinag-usabi ice cream. Alba sa Food Network. Ito? Oo. Ano na ito doon? Hindi regularly, na-feature siya kasi nga super sarap. Ali, tama na yung daldal, mag-ice cream na. kumain na tayo. Dahil nilibre ako ni Sharon sa ice cream, ako naman ang naglibre sa kanya sa isang kakaibang restaurant. Usong-uso sa New York City ang themed restos. At itong ninja ang isa sa mga pinakapatok. Pero pagpasok pa lang sa loob, napapahiyaw na si Ems. Walang katapusang tawanan at kulitan ang biyahe ko ito with our one and only Mega. Wow! Isang taon na naman ang nagdaan. Sa bawat lugar na ating napuntahan, sa bawat ngiting sumulubong sa atin, sa bawat karanasang hindi malilimutan, at bawat aral na ating natutunan. Isang taus-pusong pasasalamat po ang nais naming iparating. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na taon. At gaya ng lagi kong sinasabi, Tumitingin ka lang, ang dami pwedeng matuklasan. Maging isang... Simula ng panibagong taon sa Coron. ang Coron ay kilala bilang pangatlo sa pinakamalaking island sa buong Calamian dito sa Northern Palawan. It's a race to the top sa tuktok ng Mount Tapias. Ready?
Go! Kailangan nyo mag-unahang akitin ang 724 steps. Ito na siguro yung krus ng buhay ko. Kasama si Balin at Bayani, maki-joyride sa safari. Mga kapatid, nandito na tayo ngayon sa Kalawit Safari. Nung dumaan ng Bagyong Yolanda, naapektuhan pati na rin ang mga animals dito, no? Checkin natin kung paano ng kalagayan nila ngayon. Let's go! Tumusok yung ano. At huwag kalimutan to share your blessings. Thank you. Pamamagitan po ninyo. Ito po ay hindi namin makakalimutan. Salamat din, pasensya na kayo.